Ang pelikula ay nagsisimula sa gubat sa Irlanda kung saan si Juan ay tumatakbo ng desperado. Dumating siya sa isang tanda na nagsasabing punto ng walang balikan 108. Patuloy siyang tumatakbo, ngunit mabilis niyang napansin na paikot-ikot lang siya. Bigla, may kawan ng uwak na lumitaw at naisip niyang madilim na ito sa lalong madaling panahon. Natakot si Juan at umakyat sa puno para magtaguan pero siya 027Y nadulas at nahulog. Mga sandali lamang, isang hindi nakikitang nilalang ang dumating at hinila siya sa Galway. Sa eksenang ito, makikita ang Amerikanang si Mina na nagtatrabaho sa tindahan ng alagang hayop sa Galway. Ibinigay ng boss ang mahalagang golden conure na loro at inuutusan siyang dalhin ito sa zoo sa Belfast. Sumasang-ayon si Mina dahil sawa na rin siyang maghapon sa tindahan. Kinabukasan, umalis siya papuntang Belfast kasama ang loro. Tumanggap siya ng boses na mensahe mula sa kanyang kambal na kapatid na si Lucy na nagpapaalala sa anibersaryo ng kamatayan ng kanilang ina. Sinasabi niyang ito'y 15 taon na at hinihiling kay Mina na magpatuloy sa insidente at huwag sisihin ang sarili. Kapag tumatawag siya ng mga paalala. Iniimbitahan din niya siyang bisitahin ang pamilya, ngunit mukhang walang interes si Mina. Di naglaon, pumasok si Mina sa isang kagubatan na may maraming tanda ng mga nawawalang tao at hayop. Biglang namatay ang kanyang radyo at biglang huminto ang sasakyan. Sinubukan niyang iawon muli ang sasakyan, ngunit hindi ito gumana, kaya't siya'y bumaba at naghanap sa paligid. Mina ay nakatagpo ng tanda na nagsasabing punto ng walang balik duweth. Dahil dito, iniisip niyang may nakatira malapit, kaya nagpasya siyang magpatuloy pa. Ngunit ilang saglit lang, nang lumingon si Mina, napansin niyang nawawala ang kanyang sasakyan. Naiinip siya habang napagtatanto niyang papalapit na ang gabi. Maya-maya, narinig niya ang mga mahiwagang tunog mula sa malapit at ang lupa ay nagsimulang yumuko. Napansin ni Mina ang nalalagas na tao. Umaga at nagpasya sundan sila. Natagpuan niya ang isang kubo kung saan sinabi ng matandang babae na kailangan niyang pumasok para mabuhay. Narinig ang sigaw ng hayop, nagpasya si Mina na magtiwala sa babae at nagmadali pumasok. Pagkatapos nito, ang matandang babae ay nagpapakilala bilang Madeline at ang kanyang duwang kasama, sina Kiara at Daniel. Ipinapaliwanag niya na ang kubo na naroroon ay co-op at lahat sila ay nandito na ng ilang panahon. Nagtutulungan ang grupo habang magkahawak kamay at tumitingin sa dobleng salamin. Ipinahayag ni Madeline na ang mga nilalang sa kabilang panig ay mga tagamasid na bumibisita sa kubo tuwing gabi upang obserbahan ang mga nandiyan. Dahil bagong pasok si Mina, inilagay siya sa harap upang batiin siya, parang gusto siya ng mga manonood at binigyan siya ng mainit na palakpakan. Pilitin siyang kumain ng cake. Madali Daniel 2 ang... Kinabukasan, naguguluhan si Mina na naniniwala ang mga ito ay nabaliw at nagpasya umalis. Dinala ang loro at umalis upang hanapin ang kotse. Ngunit, siya ay mabilis na nalilito at hindi sigurado sa kanyang landas. Dumating si Mina malapit sa bangin at nagulat sa malaking gubat sa paligid. Ito ang nagpasaya sa kanya na imposible nang makaalis dito nang naglalakad. Kaagad pagkatapos, sumunod si Madeline at humiling na bumalik. Ipinaliwanag niyang lahat sila'y sinubukang tumakas, ngunit ang hamog ay nagdudulot ng ilusyon na nagpapahirap sa pagtakas. Inihayag din niya na may ilang palatandaan ng walang balikan sa gubat na makakapagbigay gabay sa kanila pabalik sa kulungan bago magtakip silim. Gayunpaman, ang paglipat sa linya ay nangangahulugang hindi na sila makakabalik. Nung tinanong ni Mina, inilagay mo ang sign na ito, sabi ni Madeline, tawagin siyang propesor. Walang ibang pagpipilian, si Nina ay bumalik sa kulungan at nagpasya na makisama sa kanila. Kinabukasan, ang grupo ay lumabas upang manghuli ng pagkain. Sa panahong ito, nagkakasundo siya kay Kira. Ang huli ay nagsabi na ang asawa niyang si Juan ay kasama nila hanggang nakaraang linggo nang siya ay umalis upang humingi ng tulong. Siya ang parehong lalaki na nakita natin sa simula ng pelikula. Dinala ni Kiara si Mina sa isang napakalaking lungga ng mga tagapagmasid. Ipinapaliwanag niya na marami nito sa buong gubat at hindi makalabas ang mga tagamasid sa araw. Nang tanungin ni Mina kung gaano na siya katagal, sumagot siya na sila ni Juan ay dumating 5 buwan na ang nakararaan. Mamaya habang nagtitipon sila sa bagahe, inalam ni Madeline kay Mina ang mga alituntunin ng kaligtasan. Kabilang dito ang hindi pagtalikod sa salamin, hindi pagbubukas ng pinto sa dilim, paminsan-minsan sa gitna ng gabi, pagpapakita ng iyong puwit sa salamin, pag-iwas sa mga baryo at palaging manatili sa liwanag. Kinabukasan, si Mina ay nagpunta sa pangangaso kasama si Daniel. Aminado siyang nandito na siya ng 8 buwan at di kailanman nakita ang tagamasid. Nagmamalasakit si Mina at nagdududa sa katapatan ni Madeline sa kanila. Hinihiling niya na tulungan siyang imbestigahan ang mga distrito at pagkatapos ng pag-aalinlangan, pumayag na siya. Sa tulong ni Daniel, ginamit ni Mina ang lubid upang bumaba sa lungga. Gumamit siya ng kanyang lighter upang liwanagin ang lugar at matuklasan ang ilang lumang bagay, kabilang ang pahayagan, isang sira na camcorder, at ilang stuffed animals. Matapos ang ilang sandali, isang kakaibang kamay ang lumapit at sinubukang saktan siya pero itinapon ni Daniel ang lubid, pinapayagan si Mina na umakyat. Sa susunod na eksena, ipinapakita ni Mina ang kanyang mga nakolektang bagay at pinapaniwalaan ang grupo na may plano sa pagtakas. Si Madeline ay may hinala kay Mina na lumabag sa patakaran, ngunit sinasabing natagpuan niya ang mga bagay sa kagubatan. Matapos ang sandali, inayos ni Daniel ang camcorder at ikinonekta sa TV.
Nagpasya silang ilagay ito sa labas sa tabi ng pintuan upang subaybayan ang mga nanonood. Sa hapunan, may isang lalaki na lumapit sa pinto, umuubo at kumakatok. Nakikita nila ang mga binti niya sa TV, at ang lalaki ay nagsasabing siya si Juan. Si Madeline ay naguluhan at sinabing hindi posible dahil walang naligtas. Pagkatapos maging madilim, tinanong niya si Mina kung sinuway niya ang patakaran, at umamin ang huli na pumasok siya sa isang lungga. Nais ni Kiara na buksan ang pinto para sa kanyang asawa, ngunit sinabi ni Madeline na ito ay isang nakatanim na nagkukubli. Sinubukan ni Kiara siyang tanungin tungkol sa librong binabasa. Hindi makasagot ang lalaki. Ito ay sa wakas nagpapaunawa sa kanya na ang lalaki ay hindi kanyang asawa, ngunit bago siya makagawa ng susunod na hakbang, siya ay inatake ng tagamasid na sumira sa camcorder. Sa susunod na umaga, nagtipo ng grupo ng mga bagay ni Mina at inilagay ang mga ito sa lungga. Galit na si Madeline sa kanya at inutusan siyang itigil ang panganib sa buhay ng iba para sa kanyang mga eksperimento. Nauunawaan din ni Mina ang bigat ng sitwasyon. Nangangako siyang susunod sa mga patakaran simula ngayon. Isang flashback ng pagkabata ni Mina noong araw na nawala ang ina. Nagmaneho si nanay ng sasakyan habang naglalaro sina Mina at Lucy. Maayos ang lahat hanggang sa maipit ang kamay ni Mina sa bintana at nagsimula siyang sumigaw. Tumingin si Mama pabalik para tingnan kung ano ang nangyayari, pero nagpabala ito sa kanya. Ang banggaan ay agad na pumatay sa kanya, habang ang duho niyang anak na babae ay nakaligtas na may kaunting pinsala. Si Mina ay namuhay na may panghihinayang mula noon at nahirapan siyang magpatuloy. Huwag sisihin ang sarili. Lahat ng nakasakay sa sasakyan sa pelikula ay nakabangga nito. Sa kasalukuyan, marami ng buwan ang nagdaan sa gubat at dumating na ang taglamig. Tumitindi ang tensyon para sa grupo dahil sa kakulangan ng pagkain. Dahil dito, nag-aaway si Daniel at Madeline at si Kiara ay nalungkot sa pagkawala ng asawa. Isang hapon si Daniel at Madeline ay may isa pang paulit-ulit na pagtatalo. Siya ay nagagalit na itinali siya sa isang puno. Nang subukan ni Mina na palayain siya, hinatak ni Daniel si Kiara at isinara ang pinto, iniiwan ang duha sa labas. Humihiling ang mga babae kay Daniel na buksan ang pinto, ngunit siya ay tumatanggi. Habang dumarating ang dilim, ginagabayan ni Madeline si Mina sa pansamantalang kanlungan ng mga sanga kung saan sila maaaring magtago. Napansin nila ang nakatutok na lumabas sa unang pagkakataon. Ang mga nilalang ay matatangkad, payat, parang gagamba na halimaw na naglalabas ng nakatakot na sigaw. Nakatayo sa bintana at naguguluhan sa kawalan ng babae. Ipinapaalam ni Daniel na ang mga babae ay nasa labas pa at hinikayat ang lahat na hanapin sila. Ang mga nanonood ay tila sumasang-ayon at naglibot sa kagubatan upang hanapin sila. Pagkatapos umalis, si Madeline at Mina ay kumatok muli sa pinto, namamalimos kay Daniel na buksan ito. Nung tumanggi siya, si Mina ay nagpakita kung paano siya nagdulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Kamatayan sinabi niyang siya ay isang nakasisilaw na tao, ngunit hindi dapat maging katulad ni Daniel. Naantig sa kanyang salita, nagbago siya ng isip at binuksan ang pinto. Pagkapasok, pinagalitan ni Madeline si Daniel sa kanyang aksyon bago ibinunyag ang katotohanan tungkol sa Watcher. Ipinapaliwanag niya na tinawag silang mga diwata dahil sila ay may mga pakpak at mahika. Ngayon sila ay naging mga tagapagbago na nagmamasid at sumusubok na gayahin ang mga tao. Inilarawan ni Madeline ang isang insidente nang makita niya ang tagamasid na kamukha niya sa baluktot na anyo. Habang sila ay nag-uusap, ang mga tagamasid ay bumalik sa kulungan at kumatok sa pinto. Ito ang unang pagkakataon na ginagawa ito dahil nalabag ang alituntunin, naririnig pa ng grupo ang kanilang tinig na nagpapakita na ang tagamasid ay mabilis matuto. Sa matinding sandaling ito, natuklasan ni Daniel ang pintuang nasa sahig na kanyang binuksan kahit di alam ang laman. Sila pumasok sa hatch upang protektahan ang sarili mula sa tagamasid. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa lihim na bunker na puno ng pagkain, libro, guhit at iba't ibang tala tungkol sa mga nilalang. Natagpuan ni Nina ang lumang computer na may ilang video ng propesor. Nalaman nilang ang pangalan niya ay Rory Kilmartin at nag-aaral siya tungkol sa taga-subaybay. Nagsimula silang manood ng kanyang video log upang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon. Sa isang video, ibinahagi ng propesor na dumating siya noong 2009 upang pag-aralan ang mga tagamasid. Binanggit niya na ang mga nilalang na ito ay madalas na nanonood sa kanya sa salamin at sumusubok na gayahin ang kanyang galaw. Umamin siyang ginamit ang ilang tao sa nayon para gumawa ng bunker na tinawag niyang Wonderland sa nakakatakot na dahilan. Pinakain niya ang mga tao sa mga nagtatanod upang walang makaalam sa kanyang mga investigasyon. Isang araw, nakipagkaibigan ng profesor sa tagamasid at nakuha ang tiwala nito. Ginamit niya ang nilalang sa kanyang eksperimento, ngunit nabigo. Para makamit ang anumang mahalaga, matapos ang isang taon ng pag-aaral sa nakuong diwata, napagtanto niyang siya'y nagiging halimaw sa pag-abuso sa buhay ng tao at diwata para sa kanyang makasariling interes. Sa huling video, ipinaliwanag ng propesor na ang natrap ay dapat pumunta sa punto ng walang pagbabalik 130 para makahanap ng bangka at makatakbo sa ilog. Ininstruksyon niya ang mga nakaligtas na pumunta sa kanyang universidad at sirain ang mga papel ng pananaliksik. Natapos ang video habang siya ay kumuha ng baril at umakyat upang patayin ang nahuling bapor. Dahil sa dalawang putok ng baril, maaaring patay na silang dalawa.
Kinabukasan, sinunod ng grupo ang tagubilin ng propesor at ginamit ang loro para hanapin ang ilog sa gilid ng gubat. Sa daan, nakatagpo si Madeline ng sagradong bato na kumakatawan sa digmaan ng mga diwata at tao. Noong sila U0027Y namuhay ng tahimik, ngunit ang mga diwata ay lumakas at nagbanta sa ibang lahi. Kaya't napilitan ng mga tao na itaboy sila sa ilalim ng lupa, inilarawan ni Madeline kung paano natalo ang mga diwata, inalis ang kanilang pakpak at sila ay nakapiit sa gubat. Mabilis dumidilim ang langit at nagsisimulang pumatak ang ulan. Dumating ang grupo sa bangka, ngunit biglang nilapitan si Daniel ng isang sugatang tao. Lumabas siya bilang John, isang tagamasid na humihingi ng tulong. Sinubukan ng iba na pagbalaan siya na hindi ang tunay na John, ngunit huli na, ang halimaw ay nagpapakita ng tunay na anyo nito at si Nathaniel ay pinatay sa leeg. Nakatakot ito sa mga babae, ngunit wala silang oras para magdalamhati, kaya sumakay sila sa bangka at tumakas. Dahil ang ilog ay nasa labas ng gubat, ang magmamasid ay walang magagawa kundi tingnan sila ng nakakatakot na mata. Ilang oras ang lumipas, sa wakas ay nalampasan ng tatlo ang gubat at nakarating sa daan. Sumakay sila sa bus na nakita at bumalik sa lungsod. Lumipat ang eksena. Ilang araw mamaya, si Mina ay bumisita sa universidad ng propesor at sinuri ang kanyang gawa. Ang kanyang papel ay may titulong Ang Dilema ng Halfling na naglalarawan sa mga face sa kanilang kasaysayan bago maging halimaw. May scroll na nagpapatunay na sila'y namuhay kasama ng mga tao bilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang ipinanganak sa tao at engkanto ay kalahating lahi. Ang mga engkanto ay nakakapag-anyong tao at pati na rin maaari silang mag-anyong mga namatay. Dumating si Amina sa hanay ng mga larawan na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Sa susunod na eksena, pumunta siya sa bahay ni Kiara at ibinabahagi ang natuklasan. Ipinakita niya sa kanya ang isang larawan na nagpapakita na si Madeline ay talagang kay propesor. Ngunit isang pinaka-nakababahala ay namatay si Madeline sa cancer noong 2001. Si Mina ay may hinalang ang nakatira sa COP ay diwata na nagpapanggap na Madeline. Nag-aalala siya na ang propesor ay nahuhumaling sa kanyang pananaliksik dahil sinusubukan niyang gayahin ang yumaong. Nagulat si Kiara nang marinig ito at tinanong kung paano makakalakad si Madeline. Sinasabi ni Mina na maaring ito ay dahil Windows tao. Sa sandaling ito, lumabas ang tunay na Kiara sa bahay na nagpaabala kay Mina. Ibig sabihin ay talagang nakikipag-usap siya sa tagamasid. Pumasok si Kiara sa bahay, ngunit agad siyang pinatulog ng tagamasid. Siya ay nagiging anyo ni Mina at inaatake siya. Ibinunyag niya kung paano nagkunwari ang propesor na maging kaibigan at ginamit siya para sa mga eksperimento. Nang subukan niyang alisin siya, wala siyang magawa kundi patayin siya. Sinabi ng Watcher na pagtataksilan ni Mina ang kanyang kaibigan katulad ng propesor dahil ito ay likas sa kalikasan ng tao. Nawawala ako, may iba bang nawawala? Ngunit humihiling si Mina na huwag siyang saktan at ibinreveal ang kanyang katayuan bilang halfling. Ipinaliwanag niya sa tagamasid na siya ay makakalakad ng malaya sa liwanag ng araw dahil siya ay half-human. Nagdadasal si Mina sa bantay. Bitawan ang kanyang puot sa mga tao. Paalalahanan siya kung paano niya sila pinrotektahan mula sa ibang mga halimaw sa gubat. Sinasabi niyang sa kabila ng lahat ng kasamaan, may natitirang pagkatao pa rin. Umaasa si Mina na may ibang mga kalahating tao na katulad niya at hinihimok siyang hanapin ang mga ito upang hindi siya mag-isa. Sa narinig ito, ang tagamasid ay walang masabi at labis na emosyonal. Dahil dito nakuha niya muli ang kanyang pakpak at ang mahika na dating kinuha sa kanya ng mga tao sa kanyang bagong kalayaan. Umalis siya upang hanapin ang iba pang kalahating nilalang sa buong mundo. Sa huling eksena, nagkikita muli si Mina at Lucy matapos ang maraming taon ng hindi pagkakaunawaan. Ibig sabihin nito ay nagpasya na siyang bitawan ang kanyang mga pagkakasala at magpatuloy sa buhay. Ipinabahagi ni Mina kay Lucy ang naranasan sa gubat. Isinisiwalat niya na naniniwala pa rin siyang ang Watcher ay nagproprotekta sa kanya tulad ng tagapangalaga. Nagtatapos ang pelikula sa isang batang babae na nanonood sa bahay ni Mina mula sa kalye, na talagang ang tagamasid sa ibang anyo.